Hindi lahat ng debut game tungkol lang sa stats. Minsan, tungkol ito sa buhay. Naging emotional and at the same time, inspirational ang unang tapak niya sa court suot ang jersey ng OKC Thunder laban sa Milwaukee Bucks. Habang ang karamihan sa rookies ay iniisip kung paano makakascore, siya mas may mabigat na kalaban na hinaharap sa labas ng hardwood. Sa kabila ng personal na laban niya sa sakit, pinili pa rin niyang bumalik, pinili pa rin niyang maglaro at pinili pa rin niyang gawin ang passion niya. Pero gaano nga ba talaga siya kagaling at gaano kaseryoso ang sakit na pinagdadaanan niya? Tara pagkwentuhan natin ang talento, tapang at pagbabalik ng Serbian young phenom, Nikola Topic. He's got 9 points all via the three-point shot. And Topic, a little mid-range too. That's his first bucket of his NBA professional career. Si Nikola Topic ay ipinanganak sa Novi Sad, Serbia, isang basketball country kung saan normal sa mga batang may hawak na bola kaysa cellphone. Hindi rin siya random na batang natuto lang maglaro. Anak siya ng dating pro player na si Milorad Topic. Mga 5 to 6 years old pa lang, sinasama na siya ng tatay niya sa gym. Hindi para mag-drills agad, kundi para masanay sa tunog ng dribble, amoy ng court at galaw ng laro. Doon pa lang, nakita na sa kanya yung pagiging natural passer at mataas na agad ang basketball IQ. Classic European guard. Lumaki siya sa mga pinakakilalang basketball development system sa Serbia, ang Youth Academy ng Red Star Belgrade. English name yan ng team nila, ang hirap basahin ng team nila eh. Dito nahubog ang maraming elite European guards, parang kombinasyon ng school plus varsity plus professional training. Bata pa lang, mga matatanda na sa kanya ang mga nakakalaban niya. Tinuturuan na mag-pick and roll reads at hindi pinapaboran ang hero ball. Kung ang mga batang American players ay nakapokus sa athleticism, ang mga batang European, inuunang hasain ang decision making. Habang ang karamihan ng future NBA players ay nasa high school pa lang, si Nikola Topic naglaro na laban sa professionals. Sa Europe kasi, kapag magaling ka, hindi ka na patatagalin sa juniors. Sa murang edad, na-promote siya mula youth system ng Red Star Belgrade papuntang senior team. Ibig sabihin, teenagers versus grown men. Hanggang sa sumabog ang pangalan niya sa ABA League. Doon, nagsimula ang hype sa kanya. Teenager pero pang import yung numbers. 18 plus points at 7 assists per game. Hindi rin siya mabilis na player. Sinasadya niya pang pabagalin para siya ang may control ng laro. At based sa assessment, ang strength ni Nikola Topic ay pacing o tempo control, manipulation ng depensa, good timing sa pagpasa at maturity. Pero ang weakness, speed at explosiveness. Pero para sa mga scouts, mas madaling turuan lumakas ang katawan kaysa turuan ng utak. Kaya biglang umakyat ang draft stock niya. Naging shoe-in sa first rounder. Pero habang pataas ng pataas ang draft stock ni Nikola Topic, doon pa siya nagkaroon ng injury. Habang naglalaro pa siya sa Europe bago ang 2024 NBA draft, nagkaroon siya ng knee injury na kalaunan ay na-confirm na ACL tear na kailangan ng operasyon. Nasa 8 to 12 months ang rehab process. Sobrang bad timing sa 18 years old na papasok sa NBA draft. Sa ganyang sitwasyon, usually bumabagsak ang stock ng player o may mga teams na umaatras. Pero naging interesting ang kwento. Pinili pa rin siya ng Oklahoma City Thunder bilang 12 overall pick noong 2024 NBA draft dahil ang OKC kilala sa patience at long-term development. At ang unang taon ni Nikola Topic sa liga, walang training camp, walang summer league, walang preseason at walang NBA game debut. Pero nagkampiyon. Napasana all tuloy si Chris Paul. Kung yung iba bumibilang ng madaming taon sa NBA bago magkampiyon at may 20 plus years naglaro pero wala pa ding singsing hanggang nagretiro, si Nikola Topic nagkampiyon muna bago maglaro. Pero habang papalapit na sana ang comeback ni Nikola Topic mula sa ACL rehab, dito dumating ang mas mabigat na problema. Isang diagnosis na walang player o kahit sinong tao ang gustong madinig. Cancer. Testicular cancer. Hindi isang career injury. Hindi ito pahinga lang o kailangan lang ng rehab. Ito yung klase ng kalaban na buhay na ang usapan. Biglang naiba ang priorities. From kailan siya makakabalik sa rotation to kailan siya magiging okay o magiging okay pa ba siya. At ang dapat na shooting drills, naging hospital visits. Ang dapat na conditioning, naging chemotherapy sessions. Hindi ako doktor o eksperto sa ganito. Nag-search lang din ako. Pag may mali ako o may doktor dito, paki-comment na lang para may tama. Ang testicular cancer ay cancer na nagsisimula sa testicles o sa yagbani. Kung ano man ang tawag niyo doon.
Nakadalasang tumatama sa young men from 15 to 35 years old, eksaktong age range ng maraming athletes. Hindi ito agad masakit kaya madalas late napapansin. Kapag narinig mo ang salitang cancer, automatic worst case agad ang iniisip ng tao. Pero sa medical world, ang testicular cancer ay isa naman sa pinaka-treatable na cancer kapag naagapan. At kung maagang malalaman, nasa 95% survival rate. At karamihan ng mga gumagaling ay fully o nakakabalik sa normal life at sports. Pero kailangan ng surgery, chemotherapy at tamang monitoring o scans. Pero ang mahirap kasi, usually during chemo, humihina yung katawan. Mawawalan ka ng stamina at bawal muna sa intense training. Eksakto ang mga kailangan ng mga athletes para makabalik sa laro. Pero matagumpay na natapos ni Nikola Topic ang chemotherapy sessions niya na nagsimula yon noong October 2025. Kaya nakabalik na siya sa mga trainings. Nagsimula muna siyang bumalik at naglaro sa G-League noong February 10 sa overtime win ng Oklahoma City Blue kung saan nagtala siya ng 7 points at 7 assists. At nito lang February 13, pagkatapos ng mahabang gamutan, rehab at buwan ng paghihintay, dumating din ang araw ng muling tatapak sa NBA court si Nikola Topic. Hindi ito typical rookie debut. Hindi ito tungkol sa minutes o sa stats. Tungkol ito sa pagbabalik sa normal na buhay. Imagine yung ilang buwan kang pasyente, ilang buwan mong iniisip kung makakalaro ka pa. Tapos biglang tinawag yung pangalan mo sa scorer's table. Hindi lang crowd ang kinilabutan, pati teammates at syempre tayo mga basketball fans. Kasi alam nating hindi lang ACL ang nilabanan niya. Sa NBA, maraming comeback stories. Injury comeback, bench comeback, G-League comeback, pero bihira ang cancer to NBA game. Kaya kahit simpleng possession lang, kahit simpleng pasa lang, mas malakas pa sa highlight lang ang dating. Yung wala na tayong pake kung ilan ang gawin niyang points o kung mananalo ba sila. Ang sarap na sa puso yung nakikita natin si Nikola Topic na muling nilalaro ang sport na mahal niya at mahal nating lahat. So, sana wala ng comeback yung sakit niya at magdire-diretso na yung paggaling niya. Saludo sa naipanalong laban sa buhay ni Nikola Topic. Paki-like and share naman ang video kung nagustuhan mo at paki-subscribe na din ang ating channel para sa mga susunod pang NBA Kwentuhan.